Nako, isa na namang anti-katoliko ang inaakalang nagkukontrahan ang pahayag ni Father Darwin at ng isa pang pari. Panoorin po natin ang video na ito. Dalawang pari na Katoliko, hindi magkasing tulad ang kanilang mga doktrina. Pakinggan natin at panoorin ang kanilang mga pahayag. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Ay, paminaw ma. Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia, ang simbahan. Tama naman. Dili ang Biblia. Ang ako nang gusto mahitabo, nagbasaan yung balik ang Ebanghelyo. In fact, the Bible is the Word of God, the source of inspiration, the life of Jesus, and it could be a source of our salvation. Ang Biblia, pulong sa Diyos. Tinugdan sa itong kaluwasan, kinabuhi ni Kristo na maghatag na itong kaluwasan. Dito sa sinabi ni Father Darwin, binabanggit niya lamang ang sulat ni San Pablo. 1 Timothy 3:15, "This is the church of the living God, which is the pillar and foundation of the truth." Ang iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan. Kung ang pinag-uusapan ay ang comparison ng Biblia at ng iglesia, kung alin ba sa dalawa ang haligi at suhay ng katotohanan, of course, malinaw ang sagot sa talata na sinasabi ni San Pablo na ang iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan, hindi ang Biblia. Now, may katotohanan ba ang pahayag ni Father Darwin? Yes, dahil yan ang mababasa sa Biblia. At yan po ang katotohanan, na kung wala ang iglesia, wala ring matatawag na Biblia. Take note, ang Biblia, meaning may Old at New Testament. Kung wala ang iglesia, wala ring Biblia. Dahil ang iglesia ang pumili ng mga aklat na tinawag na inspired at ang iglesia din ang nagbigay ng pangalang Bible. Bakit po? Dahil ang authority ng iglesia ang pinag-uusapan dito sa pamamagitan ng Santo Papa. Ibinigay sa kay San Pedro hanggang sa mga sumunod na namuno dito. And take note, iglesia na lumitaw 1st century. Dahil baka mag-assume na naman po ang mga kapatid natin na iglesia na lumitaw lamang 19th century. Now, ang pahayag ng iglesia ay siyang haligi at suhay ng katotohanan ay talagang tinututulan ng mga sulpot na sekta dahil obvious na obvious, sila ay mga sumulpot lamang ng dahil sa Biblia. Meaning, kung wala ang Biblia, wala rin sanang sulpot na sekta. Ngunit dahil sa magkakaiba ang kanilang interpretasyon, magkakaiba ang kanilang unawa, at taliwas na talaga sa pinupunto ng Biblia, kaya nagsusulputan na lamang po sila. Kaya mainam talaga ng pag-unawa sa Biblia ay dapat nakabatay din sa iglesia na siyang may authority na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Now, sa pahayag naman ng isang pari na ginamit na pangontra ng anti-katoliko na ito, ay nagpapakita lamang po ng kanyang kawalang muwang sa mga pinupunto ng mga nakasulat sa Biblia. Ayon po sa isang pari na ito, the Bible is the Word of God, the source of inspiration, the life of Jesus, and it could be a source of our salvation. Ang Biblia po ay ang salita ng Diyos, ang pinagmula ng inspirasyon, ang buhay ni Jesus, at ito ay maaaring maging mapagkunan ng ating kaligtasan. Now, sa payag na ito, saan dito ang contradiction na sinasabi ng anti-katoliko na ito? Na ito daw ay contradiction sa naging pahayag ni Father Darwin ng iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan. Diba? Magkaibang topic pero ginawang contradiction? Oo nga, no? Yes, the Bible is the Word of God, 2 Timothy 3:16-17. But it is of different approach kapag ang tinutukoy ay ang pillar and foundation of truth, which is the church, 2 Timothy 3:15. Yes, the Bible is the source of inspiration, 2 Timothy 3:16-17, but again, it is of different approach kapag ang tinutukoy ay ang pillar and foundation of truth, which is the church. Yes, the Bible tells about the life of Jesus, patungkol po sa buhay ni Jesus na mababasa sa 4 na ebanghelyo. Ngunit sa ulitin, magkaiba ang paksa kapag ang tinutukoy ay ang pillar and foundation of truth or haligi at suhay ng katotohanan, which is the church or ang iglesia. And yes, the Bible can be the source of salvation kung susundin lamang ito ng tama ng nagbabasa. Joshua chapter 1 verse 8, pero sa uulitin, hindi nito sinasalungat na ang iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan. Malinaw po yan. Now, may contradiction po ba sa naging pahayag ng dalawang pari? Ang malinaw na sagot, wala. Dahil sa ang utak lamang ng mga sulpot na sekta ang magulo, kaya ang isang pahayag na tama at nasa punto ay pawang mali pa rin para sa kanila dahil nga sila itong nalilito. Kaya mga kapatid,
Maging mapagsuri at huwag lamang basta-basta maniwala sa mga pakulo ng mga sulpot na sekta. Nariyan na po ang iglesia, wala pa mang tinatawag na Biblia. Ang iglesia pa rin ang haligi at suhay ng katotohanan dahil dito ay pinagkatiwala ni Kristo ang otoridad sa pagtuturo sa tao. Kaya sumunod lamang po tayo sa Iglesia Katolika dahil ito ang katawan ni Kristo na kanyang ililigtas sa mga huling panahon. Kaya si Kristo bilang head of the church ay hindi pababayaan po ito. Kaya maging matatag na Katoliko sa salita at sa gawa at maaari nyo rin po itong ipakita sa pamamagitan ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt na available na para sa inyo. At marami po kayong pagpipilian na angkop sa mga nais po ninyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Brother Alfred from Ross City Capiz. Inaanyayahan ko po kayo na manood at mag-subscribe sa Mr. Curious Catholics kasi marami tayong matututunan dito. At ako personally, marami akong natutunan kagaya ng kung paano i-defend ang ating pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat at magandang umaga.